3 na po ngayon. Ayan, so flex ko na po yung number 1 natin. So na-discuss ko na to dati, medyo matagal na rin guys. Na-flex ko na to nung live, pero hindi ko na-upload. Hindi ko siya na-upload, hindi ko siya na-record guys. So ayan, i-upload ko siya yung ano nito, after ng live. So yan guys, sa Gen Ed talaga guys, nagva-verbatim po talaga siya. Okay? So every question, every point counts talaga guys. Dapat memorize nyo talaga lahat sa Gen Ed guys. Kasi advantage nyo talaga yun pag memorize nyo lahat guys. Kasi mataas po talaga yung chance na mag-verbatim talaga siya guys sa Gen Ed. Unlike sa Prof Ed. Okay? So, ayan, i-memorize talaga lahat ng question sa Gen Ed. Pati yung mga keywords, yung mga answer, ayan, i-memorize lahat. Pa-comment po na answer natin. Pa-comment po. Ayan, ayan, ayan po. Number 1. Filipino migrant writer whose fiction stories reflect the Filipino concept of American culture, guys. Yung stories niya about American culture. So, sino yan, guys? So, unang-unang tanggalin na natin dyan, si Nick Joaquin. Ayan, tanggal po si Nick Joaquin. Kasi si Nick Joaquin, hindi naman yan hindi naman yan naka-focus sa American culture, guys. Si Nick Joaquin, siya po ay naka-focus yung mga works niya sa Hispanic Filipino po. Ayan. Hispanic Filipino traditions, guys. And history, hindi sa American culture. Wait lang, bawasan natin yung yung kapal ng ng pen ko. Makapal siya masyado. Ayan. Next, natanggalin naman natin sino? Si Jose Rizal. Ayan, hindi rin yan si Jose Rizal. Kasi si Jose Rizal, guys, Jose Rizal po, siya po yung national hero of the Philippines po. And yung mga works niya is about criticizing Spanish colonial rule, hindi about American culture. So, ayan, tanggal na rin siya. It's either letter C or letter D. So, tanggal na rin dyan, guys, si Carlos Bulusan. Kasi, although partially correct about American culture, pero hindi lang about sa stories ng mga Filipino yung mga works niya. About sa mga difficulties of Filipino laborers, guys. Yung mga paghihirap ng mga Filipino OFW, ganun guys. Yung mga racism, ganun po siya guys. Yung mga hardship, ayan. So, hindi rin yan si Carlos Bulusan. Dito po ang answer po natin si Benvenido Santos po. Ayan. Kasi si Benvenido Santos guys, yung mga works niya, ine-explore talaga yung Filipino-American experience. Yung mga stories niya, yung mga struggles ng mga Filipino migrants in the United States po. Ayan po. Yung lumalabas din sa works niya guys, no, kung sino yung sumulat ng Scent of Apples, ayan. Scent of Apples. Sa kanya yan, guys. Kay Benvenido Santos po, yung Scent of Apples. Ayan, lumalabas din yan, guys. So, next question po, number 2. So, ito, na-discuss na natin siya kanina, di ba? The Filipino writer in English use Hispanic. And pag nabasa niyo yung Hispanic Filipino culture and tradition in his works, yan po si Nick Joaquin. Ayan. Si Nick Joaquin po. Ayan, ayan po. Next question. Ay, ito, si Sionel Jose, hindi siya yan kasi si Sionel Jose po, yan yung mga stories niya po about social injustice, ayan, yung mga conflict between sa mga mayayaman at saka sa mahihirap.
Si Luwalhati Bautista hindi rin po siya kasi known si Luwalhati sa contemporary social realism at saka feminist literature po. Ayan. Yung for example, yung bata-bata, paano ka ginawa, ayan, sa kanya po yun galing, kay Luwalhati Bautista. Si NVM Gonzales, hindi rin po siya. Yung mga, yung works niya po about rural life, and nature, at saka Filipino resilience. Sa mga ano, yung sa mga Filipino traditions, ganun po. Okay, next question po tayo, number 3. Ayan, anong tawag sa ano sa mga stories na 'to guys na made out siya sa mga pagpapalitan ng letters, exchange of letters. So, hindi yan, tanggalin na natin diyan si novela, hindi po si novela. Kasi yung novela guys, yan yung mga short novel. Short novel po kapag novela. Ayan. Tapos yung allegory naman hindi rin. Yung allegory yan yung mga story yan na may hidden symbolic meaning. Hidden symbolic meaning po. Okay? Itong parable, hindi rin naman. Yan yung nasa, ano guys, yung kay Jesus Christ. Yan yung mga short story na nagtuturo ng mga moral or spiritual lesson. For example, yung the parable of the good Samaritan in the Bible. 'Di ba? Yun po. Okay, answer po dito ay epistolary po. Ayan. Next question po, number 4. Ayan, one famous Japanese poem consisting of three lines totaling 17 syllables with nature as the topic. Sa pag nabasa na natin yan, yung nature as topic, ang answer po dyan ay haiku po. Haiku. Yung sonnet, hindi po siya. 14 line poem po yan. 14. Tapos, about sa ano yan? About sa love or deep emotions. Ayan. Tapos yung tangka, hindi din. Although sa Japanese poetry din siya, pero hindi siya about sa ano sa nature, no? About love din at saka emotions. Ayan. Tapos limerick po, hindi rin yan. So, humorous poem po yan. Humorous poem. 5-line humorous poem. Ayan, next question, number 5. Number 5, a dramatic presentation that originated from the traditional armed encounter between the Christians and Muslim Filipinos. Dramatic presentation, guys. So, hindi yan komedya. Hindi po siya komedya. Tanggalin na natin si komedya. Kasi, yan, yung komedya po, um, ano po yan, hindi yan nag-involve ng conflicts. Okay? Hindi yan nag-involve ng conflicts. Too broad po yan. Tapos yung Zarzuela, hindi rin naman. Si Zarzuela po, musical drama po siya. Musical drama. Ayan. So, merong ano guys, may mga singing, acting, dancing. Ayan, meron siyang ganun. Si Budabil, hindi rin. Si Budabil po, yan yung variety entertainment show during American rule. Meron yan na mga comedies. May mga ganun siya guys. Comedy, magic tricks. Ayan. May skits. So, hindi siya about historical battle. Kasi pag sinabi nating ano guys, kapag sinabi nating yung ano, yung nagda-dramatize ng conflicts between Christians and Muslims or yung tinatawag nating Moro, 'di ba? Pag Muslims, other name po niya is Moros. Ayan po, ang answer po ay Moro-Moro po, guys. Next question po, number 6.
Ma'am Sham, kaya niyo po 'yan. Hindi naman guys, hindi naman ano siya, hindi naman patalinuhan talaga sa let guys. No, hindi ako matalino guys, slow learner pa nga ako eh. Matagal ko bago maano maano, anong tawag dito, ma-absorb lahat talaga. Matagal bago ko ma-memorize and that's normal guys. Normal lang na nakakalimutan natin minsan na hindi na natin maalala, normal lang 'yun. Kaya nga kailangan niyo talaga ng mas mahabang time para mag-review kasi it takes a lot of time talaga para ma-absorb lahat ng nire-review natin. Kailangan kasi natin yan ulit-ulitin, hindi lang isang beses na re-reviewin, kailangan pa ulit-ulit talaga para maalala talaga natin siya hanggang sa exam. Guys, hindi talaga yan patalinuhan. May kilala nga ako guys, no? Cum laude siya guys, nag-fail siya. Nag-fail siya. So, hindi siya patalinuhan guys. Paramihan ng na-memorize. Tapos, syempre, mag-practice din ng testmanship, mag-practice din ng test-taking skills, di ba? Kaya kung interested po kayo, just message me sa Blue App. Search nyo lang Sage LPT. Meron po akong 6,900 questions ng Prof Ed at saka Gen Ed. So, in-offer ko yan for only 100 pesos. Okay, number 6. Speech progress which was concerned with amplifying and enriching the voice using human amplifiers such as the nose, windpipe, and chest. Guys. So, elimination method ulit tayo. Tanggalin na natin si tone. Hindi po yan si tone. Kasi si tone, about ano siya, expression or emotional quality. For example, yung happy, ayun, sad, serious, 'di ba? Yung tone natin nagbabago kapag masaya tayo, kapag malungkot tayo. So, yun po siya. It's about how words are spoken o kung paano mo ano tawag ito? Sabihin yung mga salita, guys. Next na tanggalin na natin si timbre. Guys, hindi rin siya si timbre. Kasi yung timbre, guys, about yung pagiging unique yan or unique quality or yung color of a sound. Okay? Okay, guys, yun yung tandaan nyo. Unique or color of a sound. Kaya, that makes yung boses mo or yung instrument mo different from others, di ba? Yun, guys. For example, di ba, meron tayong violin at saka guitar. Parehas silang nakakapag-play ng parehas na nota. Okay? Or parehas na note. Pero yung timbre nila, guys, magkaiba. 'Di ba magkaiba sila ng sound, okay? 'Yun po, 'yun. Next na ang sagot dito, guys, resonance po, resonance. So bakit hindi si pitch? Bakit hindi si pitch? Tanggalin na natin si pitch. So si pitch muna yung discuss natin. Si pitch po, yan yung how high or low yung boses, guys. High, ay mali mali. High or low. Ayan, yan yung keywords. Yan yung high or low a voice sounds based on sa frequency. Okay? Control siya ng tension at saka vibration of vocal cords. Hindi siya resonance, guys. So answer po dito kapag speech progress which was concerned with amplifying and enriching the voice using human amplifiers such as the nose, windpipe, and chest. Ang answer po ay resonance. Timbre po, yan yung unique quality or color of a sound, guys. That makes your voice different from the others. Ayan, ayan, ayan po. So next question na po tayo. Next question po. Number 7. So ito guys, memorize talaga bawat question, i-memorize talaga kasi what if 'di ba, isang point na lang para mag-top notch ka or isang point na lang para magkaroon ng high rating, 'di ba? Or 1 point na lang para pumasa. So every point counts talaga. So i-memorize lahat. Bawat question importante po 'yan kasi what if lumabas 'yan, 'di ba? Sayang guys kung lumabas tapos hindi ka familiar. He was called Morning Star of English Literature. So, hindi siya si William Shakespeare. Bakit guys? Si William Shakespeare, siya po yung sa Bard of Avon. Ayan, pag nabasa niyo yung Bard of Avon, ayan po si William Shakespeare. Yan yung, o kaya yung greatest English playwright and poet.
kapag greatest English playwright and poet po. Yan si William Shakespeare. So yung mga works niya guys, yung mga Hamlet, ayan, siya yung sumulat ng Hamlet and Romeo and Juliet. Ayan, Romeo and Juliet po. Next, natanggalin natin. Sino pa? Si Charles Dickens. Ayan, hindi rin si Charles Dickens po. Ayan, siya yung ano guys, one of the greatest novelists of the Victorian era, pero hindi siya yung tinatawag na morning star. Known siya sa work na ano, yung A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities and Great Expectations. Yun po yung known na work niya or yung famous na work niya. Next naman si John Milton, hindi rin yan. Ang answer po dito ay Geoffrey Chaucer po. Geoffrey Chaucer. So guys, si Geoffrey Chaucer po, siya yung sumulat ng ano, ito guys, lumalabas din to. The Canterbury Tales. Ayan, The Canterbury Tales. So, i-memorize yan. The Canterbury Tales. Siya po yung sumulat niyan. So, is-associate nyo na lang siya sa letter C. 'Di ba? Chaucer, ayan, Canterbury. Pareha silang may C. So, Chaucer, Canterbury. Ayan po. Si John Milton, hindi rin yan siya. So, yung famous na work ni John Milton po, yung Paradise Lost. Ayan, Paradise Lost. Ayan po. Next question po tayo. Next question number 8. Okay, number 8, to be or not to be. Ayan, 'di ba ito? That is the question. 'Di ba? Yan yun. To be or not to be is the beginning of the soliloquy of blank. A. Othello, B. Hamlet, C. Macbeth, D. Julius Caesar. So, unang tanggalin na natin dyan si Othello. Hindi yan siya. Si Othello po, another Shakespearean tragedy po yan. About ano yan? About jealousy and betrayal. Si Macbeth, hindi rin siya yung tamang sagot. Ayan. Um, Yan po. Naka-focus yan sa ano, ambition, ayan, sa guilt at saka faith. Tapos next si Julius Caesar, hindi rin po siya. Political tragedy po yan. Na, about ano, about betrayal, power, and faith. Ayan. So answer po dito ay Hamlet po. Hamlet po, guys. Sa sa ano yan, yung to be or not to be yan yung opening line ni Prince Hamlet. Okay? And William ano yan, in William Shakespeare play po. Okay, okay, next question po, number 9. Rubaiyat, guys. Rubaiyat, guys, has a theme of what? To Rubaiyat has a theme of what? A. Fate and destiny. B. Grasping pleasure while you can. C. Political rebellion. D. Religious faith. So tanggal na agad dyan si religious faith. So hindi rin yan political rebellion guys. So answer po dyan ay letter B, grasping pleasure while you can. Yung ano kasi, yung Robeyat po kasi, in-encourage niya yung living in the moment, ayan, enjoying love at saka yung wine, yung pagiging ano lang, puro happy-happy lang guys, no? Yung mga simple joys, ayan. Okay, next question number 10. Ayan guys, gas-gas-gas na, gas-gas na to. The pen name of Samuel Clemens, guys. Ano yung pen name niya?
Hindi yan si Jack London, hindi rin yan si William Faulkner. Ayan po. Answer po dito ay Mark Twain po. Mark Twain. So, ayan po, si Mark Twain. Guys, itong ano, ito lumalabas din to, si Edgar Allan Poe po. May question doon na ano, na sino yung hindi Filipino writer, ganun guys. So ito, ang answer po doon ay si Edgar Allan Poe kasi hindi to siya Pilipino guys, no? American poet and short story writer po 'yan. American po siya, hindi siya Pilipino. So may question doon na lumalabas na ganun guys. So ayan lang po yung question ko for today's video. Bukas po ulit, ayan 1 PM tomorrow na naman yung continuation kasi ang dami nito guys, oh. Oh, boom, ang dami 'di ba? Hanggang ano 'yan, hanggang 70 yata. So bukas po ulit guys, so maraming maraming salamat. Kung gusto niyo po ulit ng ano, ng Macboards question katulad nito, guys, no? 6,900 questions po 'yan ng Prof. Ed at saka Gen Ed. Just PM me sa Blue App search Sage LPT. Thank you very much po. Ayan. Ayan, hindi po kaya may work po kasi ako. Sinisingit-singit ko lang po. Ayan, kaya mag-ano na lang ako, guys. Mag-live ako. Ayan. Bye-bye po.